Network Entertainment. Kung kayo ay immortal na nakikinig, alam ko may mga kanya-kanya kayong ginagastos, binibili, pwedeng pang sarili, pwedeng pang pamilya, no? Let's be considerate din. Oo. Hindi nyo kailangang matahin or asarin yung mga kaopisina nyong hindi nakaporma na hindi naka-Uniqlo or hindi nakaganitong brand or bumili ng t-shirt sa SM. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. This is the podcast where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. With me is my co-host, Zardos Reyes, CRSP, Hello. your career coach. And Zar, we have to speak English in this podcast for this episode because our topic is medyo nawawala. I need an English accent, The English-speaking privilege. Kaya mo yan, Stanley. English-speaking privilege in the Filipino workplace. Is that our topic? Yeah, that's our topic kasi napansin ko, pagka pa-English ka na empleyado, mas malaki yung sweldo mo, mas pinaprioritize ka ng mga boss, ng mga taong nasa paligid mo. Hindi ko nilalahat. I don't wanna generalize, pero napapansin ko sa mga ibang companies, ganun. Oh. Yeah. I don't know what to say, Stanley. Baka hindi ka marunong mag-English. I'm Pwede kang speechless. mag-English accent na Tagalog para kunyari, film ka Amerikano na mukhang yayamanin, mas respetuhin ka ng mga tao. Ganyan. But I studied in the LSU. So, Okay. Paano kung sasabihin ng mga ibang tao, what branch in the LSU? What do you mean, what branch? Because there's DLSU in Taft, di ba? Meron sa Taft, meron sa Canlubang, meron sa... Araneta. Yeah, sa Malabon, right? Yeah, Malabon. So, baka mamaya mamatayin ka pagka hindi ka nasa Maine. Diba? I'm from Maine. Oh, sa Maine. And also my son. Yeah. Son/daughter. Son. Okay. Son. My sexual offspring. Before we talk about the topic, like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and please share this to your social media accounts, to your bosses na pa-English, to mga ka-office mates mo na pa-English, no? Kasi napansin ko lang, no? Yeah. Pag pa-English ka, lalapitan ka ng mga kapwa pa-English ng mga sosyal, mga yayamanin. Like you're a magnet of English-speaking people. Sila lang din ang mga magkakasama. Very cliquish, right? If you're a Tagalog-speaking employee, the Jologs will be with you guys. You'll eat in the pantry together with the Jologs. I don't think so. Sige, kaya mo yan, Stanley. You're gonna eat in the pantry. And you're gonna order food from Manang. The one bringing the meriendas, the lunch with the ulam. What's the ulam for today, Manang? Yeah. And then they'll show they you the notebook. They bring a basket of food. Yeah, then they sell it in the office. This is the ulam for today, Canon, Machado, Bicol Express. Pero when you're with the yayamanins, instead of going to the pantry, you eat out. You eat out, yeah. Oo. And then your shoes, lahat kayo naka-on na pang running pero pinanglalakad ninyo. like do you know people who actually do this? Yeah, I know some bankers. I met some bankers na ganun. That like they wear Cloud Monster 2, Cloud Surfer 2. I went to China. I met a lot of bankers. They're my friends. They're all wearing on running shoes, but they're using it for walking. And that's a problem, Stanley. No, it's a yayamanin thing. Oh, yeah. If you're mayaman, you're social, your everyday shoes is on, or the running shoes like Hoka last year. Yeah. You're wearing Hoka, but this year you're gonna be wearing on. Okay. On running shoes. So you're going on trends in terms of... Lagi kang nasa uso. Yeah. And then pag nagtagalog ka, sasabihin mo, sorry, hindi ako magaling magtagalog eh.
With the same accent Yeah, as yours. because I'm pa English. Oh, Diba? okay. Yeah. Oh. When I was running in BGC, Is that why you speak like that now, Stanley? pa English ako nung nag-running ako sa BGC. So did you attract people? Like people who speak with the same accent, the same language? they just laughed at my videos. Okay. Pero hindi ako nilapitan ng mga pa English. Nilayuan ka? Nilayuan ka? Kasi parang sino ang ginagawa to? Nilayuan ako kasi minamock ko sila. Inaasar ko sila. So pagod ka na ba, Stanley? Okay ka pa? Ito na. Pag-usapan na natin yung totoong Kasi medyo nahirapan ako sa'yo eh. You know the word parang. Yeah. If you're yayamanin, it's prang, ganon. They say prang, ganito, ganyan. Alam mo yung anak ko, kapag kausap ko siya, kasi di ba naglasal Green Hills yan, tas DLSU. Pagkausap ko yung anak ko, straight Tagalog. Pero alam mo, pagkausap niya yung mga friends niya, nag-iiba siya. Nag-iiba. Hindi naman ganyan yung accent niya. Hindi, kasi ito napansin ko lang. Better naman yung accent niya. Pero very perky. I don't know kung pinag-uusapan nito sa mga ibang podcast, itong topic na to, na pag pa-English ka, isipin sa'yo, sosyal, mayaman, matalino, and then you have a privilege na, uy, lasalista to, atinista to, kailangan offer natin ng mas malaking sweldo. Yeah. Kasi merong English-speaking privilege. Yeah. Ang advantage naman yan, unang-una, pag Inglesero ka, naintindihan ka ng kliyente yung foreign or pagpa-English din sila. Kasi very cliquish din naman yung mga atinista tsaka yung mga lasalista eh. Di naman. Cliquish naman sila. Kunyari, oy, atinista ka. For example, sa isang... kasi mas madaling makabond kapag same school. Ganun, oo. Even naman pag UST, di ba? Like, pag may na-meet ka na nag-aral rin sa UST, hindi ba nagbaband rin kayo? O... yung bonding namin, nagtatagalog kami, tapos okay na eh. Mag-move on na kami. Pero pagka atinista yun, baka or lasalista, baka kumanta pa yun ng mga ng mga school hymn, mga ganun, di ba? For example, sa isang kumpanya na kung saan ako nagpa-freelance, kinukuha lang nila puro atinista. Oo. Ganon. Talaga? Oo. Tapos, bihira ka makikita taga-UST, taga-Lasal, mas pinaprioritize nila pag atinista. Kaya lang, syempre. Is it because of the English-speaking ability or talagang preference? May mga ganun siguro preference or culture nila dun sa kumpanya. Pero kasi, kung kukuha ka ng ganung empleyado na alam mong may kaya, alam mong sosyal, they would demand a higher salary. Tsaka yung turnover ng empleyado, mas mataas. Oo. Kasi, since mayaman nga sila, they can start their own business. You talk about being or studying in certain schools, di ba? Kasi ang English, pag nagsalita ka ng English, usually, marker siya ng socio-economic status. So, ano ba yun? So, ibig sabihin, you have higher education, baka yung upbringing mo, medyo sa city ka, di ba? Oo, sa city ka nag-aral. Yung damit mo mula ulo hanggang paa. Uniqlo. Hindi lang Uniqlo, H&M. H&M. Tapos yung mga, or baka global exposure. So, baka gusto nila someone who is worldly or has traveled a lot. Makamundo. Oo, makamundo. So, sometimes kasi, people perceive you, pag nag-English ka, or mas ma-English ka, sometimes some people perceive you as more educated or elite compared to others. Pero, kasi, hindi naman lahat ng pa-English, talagang matalino. Oo naman. May mga iba, let's not discriminate. Hindi porket nagtatagalog yung kaopisina nyo, hindi matalino yun. Baka mas matalino pa sa inyo lahat yun. Di ba? Yung language barrier lang, baka siguro mas pinapadala sa TV yung mga local channels. Oo. Makakausap niya lahat, nagtatagalog. Syempre, makikibagay ka. Yeah. And sana, ito, paalala lang sa mga immortal na let's not discriminate. Porket nagtatagalog, no? Huwag niyong mamatahin sana. Nagfi-Filipino. Kasi iba na yung iba na yung kultura ngayon. Oo. Hindi ko nilalahat Pag kunyari, hindi ka naka-iPhone, hindi ka naka-rubber shoes na or sneakers na social, others ka. Kakantsawan mo yung naka-local brand. Oo. Diba? Ako nga, nung one time, di pa ako nag-upgrade ng iPhone ayaw nila gamitin yung phone ko pang take ng photo Dahil mas mababa yung
yung iPhone model ko. Ito na lang, nag-Android ako 5 years ago. Kinantsawan ako ng mga kasama ko. Ako Oo. lang daw hindi naka-iPhone sa kanila. Oo. And we have different social, yung status, financial status. Baka yung iba umaasa sa magulang, yung iba, lahat sila nagtatrabaho, iba Or naman. nag-iipon, di ba? Pwede Kumbaga, naman iniipon yun eh. Oo, may mga breadwinner tayo dyan na, Oo. na nagtitipid talaga. Sa kaso ko, nagtitipid ako. Kasi nung time na yung pandemic and all, ayokong gumagastos basta-basta. Kanya-kanyang trip yan, no? Ang sapatos ko, hindi ako bumibili ng mga usong sapatos nung Ngayon time lang. na yun. Ngayon lang. Hindi ako gumagastos ng mga gamit na mamahalin. Di ba? Well, preferences yun. Preferences. And may mga iba, brand conscious kasi talaga Mm-mm. sa mundo natin ngayon. So, kung kayo immortal na nakikinig, alam ko may mga kanya-kanya kayong ginagastos, binibili, pwedeng pang sarili, pwedeng pang pamilya, no? Let's be considerate din. Oo. Hindi nyo kailangang matahin or asarin yung mga kaopisina nyong hindi nakaporma na hindi naka-Uniqlo or hindi nakaganitong brand or bumili ng t-shirt sa SM. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. Joke. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. But do you agree that speaking English is a gateway to better opportunities? Sa Pilipinas, Yeah. parang mas may value. Oo. Kaya ang kita mo, ang problema ngayon ng mga bata, yung mga estudyante, hindi magaling magtagalog. Oo. Alam mo kung bakit? Kasi post-colonial tayo eh. Nag-gets mo ba? Oo. Kasi sinakop tayo ng Sinakop tayo ng ng mga Amerikano. Amerikano, Japanese, Spanish, So, bakit nung American, Japanese. Kaya tingnan mo may mga countries na kinolonize like India, yung mga Kenya, for example, sa Africa. Usually, ang English language, it's a sign of privilege. It's a sign of higher education, higher upbringing. So, may mga ganun. Tsaka masyado tayong bilib sa ibang bansa. Dapat yung sariling atin bilib rin tayo. Pagka Filipino na product, supportahan din natin. Hindi naman porket. For example, ito sapatos ko, sinusot ko World Balance. Oo. Yung mga Macbeth. Sponsor ko yun, pero matibay sila. Hindi ko minamalit yung mga brands na yung pinagmamalaki. Yun yung mga pang-bike ko na sapatos. Yun yung mas matitibay. Oo. Na pang-baragan talaga. Okay? Yung glasses ko is galing sa Ideal Vision. Yeah. Diba? Hindi ako kumbaga, simple lang. Importante, effective. Wala naman yan sa brand minsan. Nasa nagdadala rin yan Tama. Misa kahit na naka-imported ka, pag di mo nadadala, mukhang peke, di ba? Oo. Ayan. Pero dun sa English language, I think it's also a benefit for us overall kasi kaya nga tayo nilapitan ng mga BPOs, for example, or bakit maraming mga freelancers dito sa Pilipinas because English is a secondary language. And yun nga lang, yung usage niya in certain settings or certain scenarios, medyo hindi okay. At saka yung katulad ng ginagawa mo kanina, medyo nakakairita ka na. Sorry, hindi ko naman alam na Yun yung mga nakakairita. baka na-intimidate ka sa pagiging Englishero ko. Kasi sobrang halata Would I hire you? Kung ganyan ka magsalita. Siguro kung okay yung skills mo. At saka hindi ka masyado magsasalita. Alam mo ba, yung helper namin sa bahay, naglinis siya doon sa main house namin. And then sabi niya, hindi ko marami naman akong kapatid. So, hindi ko nasasabihin ko sinong kapatid to. sabi niya, nako ma'am, yung kapatid niyo pala, parang si Chris Aquino magsalita. Sabi ko,
meron ba akong kapatid na parang Chris Aquino magsalita? Oo. Syempre, hindi naman si Pia yun. Ano, Baka nanay mo. hindi na. Pero nanay ko pwede rin no? Ano sasabihin? Paano niya tatawag yung pamangkin ko? Francis. Paano niya sinabi niya kay Jano Gibbs? Nakita niya. Oh, I'm a fan. So may ganun para daw Chris Aquino, ang social daw. Ayun, ayoko gayahin eh. Hinanay mo, di naman parang Chris Aquino Hindi, yung sister ko, yung isang sister ko. So yun, parang bilib na bilib si ate na may kapatid daw akong parang Biro Chris mo? Aquino magsalita. Yung mga ibang tao, bilib na bilib, nag-English lang ng ganun. Pineke lang yung accent. Ako nainis ako eh. Ano ba yan? Pwede ka naman magsalita ng proper, straight English. Ito napansin ko nung bago na yung studio natin, si Na- Jeff, Ano, happy hour homie natin. nag-English na? Pa-English na rin. Ay, ganon. Oo. Nagulat nga ako. Minsan nasa lugar din pala yun eh. Kung Ganon? nasaan ka Ano eh. sasabi? Ano sasabi ngayon? So, dati, kunwari papasok tayo, sabihin niya, Sabi niya sabi ni Tito Jeff. kamusta, ganyan. Hindi. Ngayon, good afternoon. Welcome to the Pod Network. Ganon. Would you like to buy an umbrella from me? Ba't ganon? Ay, nako, Stanley. Pero alam mo, kapag na siya, kunwari sa office kapag medyo fake na siya, yung parang pinipilit mo. I'm not saying it's about Jeff I mean, kapag pinipilit mo na, yun annoying na yun. Kapag kunwari may client presentation, tapos ganyan ka mag-English katulad ng ginagawa mo kanina, baka we could lose that client. So, Okay, mamili kayo ng accent. ayusin mo naman. Pwede naman proper English. Pasosyal na accent. Yung Chinese accent. Ano ba yung Chinese accent? Good afternoon. Ganun ba? We have a presentation today. Ano ka ba? Wala ka na magagawa sa Para- accents. That's okay. Para Mr. Stanley. Sully. Stanley naman, that's okay. Kasi yung accent naman kasi, minsan hindi mo naman matatanggal yan. Ang nakakainis, kapag fake na yung accent. Yung parang Chris Aquino nga yung tone. Ganito na lang, magpakatotoo tayo kung nasa office man tayo or kahit nasaan tayo and hindi na nakakahiya na hindi ka Inglesero. Sa mga magkakaopisina dyan na yung mga pa-English, wag niyong mamatahin or wag niyong isiping others yung mga nagtatagalog kasi pare-pareho lang kayo nagtatrabaho sa isang kumpanya. Eto, nagpapasalamat ako sa mga taong sumita sa akin doong naiinis sila sa akin sa pag-i-English ko. Bakit? Paano ka ba For mag-English example, nun? dati nung bata ako, so nung mga nasa teenager ako, tapos nasa early 20s, like, nung nagtrabaho ako sa Burger King, daming naiinis sa akin nun kasi English ako nag-English. And nagtatagalog sila. Siguro, ang rule doon is, mag-blend in ka. Makibagay. Oo, Paano ka makibagay mag-English ka. nun? Paano ka mag-English nun? Alam mo ba, kasi, meron girl doon, na parang schoolmate ko nung high school, pero mas matanda siya. So, pag nag-greet ako, parang sabi ko, welcome to Burger King! Ganon. Yung arte-arte. Tapos, Paano arte-arte? Parang Chris Aquino? Hindi. Yun nga, sabi ko, welcome to Burger King. Yung mahaba yung King. Tapos sabi niya, anong welcome to Burger King? Welcome to Burger King. Kaya yun. So, yun, sinita niya ako, number 1. So, sumita sa akin, nung trainer ako sa Saitel. Sabi ko doon sa co-trainer ko na guy na mas matanda sa akin, siguro mga 3 years yung tanda niya. Sabi ko, I'm done na. Ano sabi sa'yo? Tapos sabi niya, I'm done na? Sabihin mo lang, I'm done. Huwag mo nalagyan ng na. Ayun, naiinis sila pag ganun. Pero nagsasabihan naman nila ako, nung Taglish. Kasi call center naman. Well, ganun kasi yung ibang kausap ko eh. So, kailangan ko lang alisin yun. Sabihin sa'yo, hey, this is an English-speaking zone. Pero, English-speaking office. di wag ka na magna. Diba? Tama lang naman na wag ka na magna. Yung sa'yo naman, Stanley, sisitahin na kita ngayon. Pwede bang ayusin mo na lang accent mo, maging more natural? Ganito ang natural ko eh. Ano magagawa ko? Pa-English kami sa bahay habang lumalaki. Sa Binondo? Oo. Sa Binondo? Oo, sa Binondo. Mano mo kausapin si Johnston Chua sa Feng Shui? Hey Johnson,
What's up? Hindi, sa mga immortal dyan, ikwento nyo sa amin yung mga experiences ninyo sa mga pa-English-English sa mga opisina or yung mga nagtatagalog na office mates. Ano ba yung saloobin ninyo pagka may mga ganitong nangyayari sa office or mas pinapaboran ba yung mga Inglesero nyong opisina or hindi? So, like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify and our social media accounts, Zar. So just follow me on or connect with me on LinkedIn. It's Zara de los Reyes 1. Ako naman, Stanley Chi on all social media platforms. Hanapin nyo na lang po at yung Underpaid Podcast nasa Facebook, Instagram, TikTok. Tsaka Suplado Motors. Meron ka bang takeaway, Stanley, from this episode? Marami. At least one takeaway. Well, pag pa-English-English ka, malayo mararating mo sa karir. Hindi. Joke lang. I think Although, totoo naman yun sa ibang aspect, ibang career. Halimbawa, kung naghahanap ng English-speaking na employees or, for example, Chinese-speaking employees, malaki sweldo, mga marunong Mandarin, no? Pero sana, magpakatotoo lang kayo, pero yung wag naman yung masyadong barubal na nagpapakatotoo kayo, no? Yeah, I think it's also about culture. So, for example, sa workplace mo, lahat sila nagtatagalog. So, mag-blend in ka na lang or makibagay ka na lang. And then, if they're speaking English, then, ayun, itry mo na lang makibagay din. Pagka may kaopisina ka nagtatagalog, you can't sit with us. Ew. Ayun. Jologs, At saka kung may mga tao na kunwari yung mga accent naman siguro hindi fluent yung English nila, just remember na yung accent minsan mahirap tanggalin yun. So let's be kind to others. Kung may mga ibang mali yung pronunciation, paano mo i-correct? Ay, dati meron na akong kinorek. Alam mo yung pag sa call center magsa-spell out ka, kunwari say. Sasabihin niya S for Sam, A for Apple, Y for yacht. Yacht? What the hell is a yacht? Sabi niya, she means yacht. Oo. Tapos ang ginagawa ng mga tao sa paligid niya, ang ginagawa ng mga tao, naririnig siya. Lakas-lakas kasi ng boses niya. Ang pagtatawanan nila. Pero ang tinuro sa John Robert Powers, instead na i-correct mo, you pronounce it correctly. For her. Para dun sa tao nagkakamali, para pag narinig niya, gagayahin niya. Ang kausap niya, client So sabi ko sa kanya, parang isang buwan, more than months, pinagtatawanan lang siya. Natatawa sila pag nagsasabi siya ng yacht. So nobody told her na it should be yacht. So hindi ko na napigilan, kinausap ko siya. Sabi ko, hindi yacht. Tapos yun, na-appreciate niya. After noon, may sinabihan siya mga tao, sabi na-appreciate daw niya na sinabihan ko siya. Kasi pinagtatawanan pala siya the whole time. So, ayun, pag may mga ganun, correct mo na lang. At saka dati may nagko-correct rin naman sa akin . Like, sasabihin ko, can you repeat that again? So, redundant. So, pinagsabihan ako. So, sinabi lang na redundant. Ayun. Can you repeat that? Ganon. Mga ugali ng Pinoy kasi minsan pinagtatawanan. Halimbawa, yacht. Ano? Pakiulit nga. So okay lang naman mag-correct basta gawin mo kindly. Anyway, lahat naman tayo nagkakamali, no? Sa mga immortal dyan na natuwa sa mga episodes namin nung nakaraan, maraming salamat. We guested Kuya Kim and we talked about bridge jobs. Maraming nagko-comment. Maraming salamat. At yung bumoboto sa poll questions natin. Oo. Lalo na si Ed. So, yun. There you have it, guys. For Zardos Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.